Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ito yung last installment natin for our series, which is God's sovereignty. So, our topic for today is all things work together for good for those who love God. So, in connection to our topic for today, Bible verse na ating tatalakayin ay ang Romans chapter 8, verses 27 to 29. So, in English Standard Version, and he who searches hearts knows what is in the mind of Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. So, in Filipino translation naman, dito, sa makikita natin sa taas. Wherein ang salita ng Diyos version, siya na sumusurit sa mga puso ang siyang nakakaalam sa ng kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay mamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila ng mga umiibig sa Diyos, sa kanila ng mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. So, hanggang verse 28 lang ang Filipino version. But ang point nito is, all things work together for good for those who love God. Diba? So, si God, alam niya yung mga, si God, alam niya yung mga emotions natin, alam niya kung ano yung mga nilalaman ng puso natin, alam niya kung ano yung nasa kaisipan ng Holy Spirit na nagagabay sa atin, since siya yung sumusuri sa mga puso natin. He is the one who searches through the hearts of one another. Tayo, siya yung nagsisearch or sumusuri sa mga puso natin, kaya alam din niya kung ano yung nilalaman ng kaisipan ng Espiritu na kasama natin sa araw-araw. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God leads us through the Spirit. So, ayun nga, diba? Kagaya ng napapanggit sa amin kada nag-church kami. There is always a Holy Spirit roaming around with us. So, kahit saan man tayo pumunta, binabantayan nila tayo, iniingatan nila tayo. And, yun nga, yung gaya na banggit ko kanina sa church. Kuwari, puspos na puspos yung church sa pag-worship, yung mga tao sa church sa pag-worship. Sila Bishop Rosales, sila Bishop Eric Rosales, and si Pastora, navivision nila or nakikita nila, navivisualize nila yung mga Holy Spirit and yung angels na natutuwa at nagagalak na nandoon mismo sa loob ng church, since puspos nga yung mga taong nag-worship kay God, diba? So, si God, He leads us through the Spirit. So, hindi lang pala siya and si Jesus Christ yung gumagalaw sa buhay natin, pati yung Holy Spirit, diba? So, number 2, God works all things together for our good. So, lahat ng bagay na ginagawa ni Lord God and pinapahintulutan niya is para sa atin din. Kaya nga ng verse, ng Bible verse natin ng isang araw tsaka kagabi, diba? Kung may pinapahintulutan man siyang masamang pangyayari or masamang bagay, it only means that he meant well dahil may magandang kalalabasan yung bagay na yun, di ba? So, kumbaga, let us take a look at the big picture, di ba? So, yung bad na pangyayari na yon is may magandang epekto or pangyayari behind that. Diba? And number 3, God conforms us to be like Christ. Ito, share ko lang. Kagaya nung discussion namin kanina sa discipleship, which is repentance, diba? Kailangan nga nating mag-repent and be baptized, since hindi tayo tatanggapin sa kaharian ng Diyos once madumi tayo. Alam naman natin na si Lord God and si Jesus Christ is super perfect. Wala silang bahid ng anumang kasalanan. So, isipin mo,
Kuwari, example, whiteboard na sobrang linis, di ba? Ayun si Lord God, pati si Jesus Christ. Tapos, pupunta ka doon na ikaw yung nag-iisang tuldok na madumi, di ba? So, hindi pwede yan. Kaya nga, binaba niya dito sa atin si Jesus Christ to save us, di ba? Jesus Christ saved us, He cleansed us, para kapag tinitingnan tayo ni Lord God, is nakikita niya sa atin yung nag-iisang bugtong na anak niya, di ba? Nakikita niya sa atin yung buhay na meron si Jesus Christ. Which is why, kaya nga tayo mga Christians, we are expected to be Christ-like. We are encouraged, di ba? To be Christ-like. To be like the people of the way, kagaya nga ng mga tawag sa Christians natin. Kaya ang sabi rito, in order that He might be the firstborn among many brothers. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, kumbaga, yung pinaka-eldest natin, siya yung pinaka-magiging standard natin. Because God conforms us to be like Him. God conforms us to be like Christ. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, follow the Spirit. And number 2, love God. And number 3, imitate Christ. So, dito lang magtatapos itong devotion natin. And I hope we can learn something about this and na intindihin natin deeper kung ano man yung nilalaman nitong verse natin for today.